Panginoong Heso Kristo. Good afternoon po sa inyong lahat. At muli po, Happy Easter po sa inyong lahat. Pakibati po ang katabi natin, Happy Easter. At sabihin natin ng malakas ngayon, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang laman ng puso't isipan natin dapat, mga kapatid, sapagkat ito ang pinakamahalagang araw. Sentro ito ng ating pananampalatayang Kristiyano. Tayo'y nagpapasalamat sa Diyos sa pag-aalay niya ng kanyang buhay. Ito yung literal talaga. Kasi marami ngayon sa mundo talagang mangangako, I can offer my life to you. Hindi lang sa Diyos yan sinasabi. Kung sino-sino na siguro ang nangako sa atin. I will offer my life to you. I will serve you. I will love you. Pero ngayon ang araw na ito, mga kapatid, pinatunayan ni Kristo. Inalay niya ang kanyang buhay, salamat, upang maligtas tayo at lumaya tayo sa kasalanan at kamatayan. Thank you, Lord, for giving up your life and for rising up again for our salvation. Salamat, Panginoon. Mga kapatid, matagal nating hindi ito nagawa. Kaya ibigay natin ngayon sa Panginoon ang isang papurit pasasalamat. Palakpakan natin si Kristong muling nabuhay para sa atin. Mas malakas na palakpak para sa Kanya. Happy Easter po ulit sa ating lahat. No? Alam niyo mga kapatid, itong Easter Sunday ay napakahalaga. Bakit? Baliwala ang Christmas Day. Baliwala ang mga tinuturo ni Kristo everyday kung walang Easter Sunday. Ito ang sentro ng ating pananampalatayang Kristiyano. Ito ang totoong kwento ng buhay ng bawat Kristiyano na tayo ay sumusunod sa isang Diyos na makapangyarihan. Alam nyo, ang gandang sigurong pinapaalala ni Kristo. Yung taong pinagbintangan nila noon, yung taong pinagtulungan nila noon, yung taong kinasuklaman, sinaktan at pinatay nila noon, ay muling nabuhay. Kaya tama yung awit, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. This is the day that the Lord has made to prove to us na tunay siya'y anak ng Diyos. Siya ang Mesiyas. Dahil kung hindi siya muling nabuhay, hindi siya ang tunay na Mesiyas. Kaya siguro ang magandang tanong sa iyo ng Panginoon, kulang pa ba para maniwala ka? Namatay siya, muli siyang nabuhay, tinalo niya, hindi lang ang kahirapan at kasalanan, pati kamatayan tinalo niya. Kaya siguro sabi ni Kristo, ano pang hindi ko kayang gawin para sa iyo? Ano pang hindi ko kayang ibigay para sa iyo? Ano pang hinahanap mong magandang dahilan at paliwanag para hindi ka maniwala sa Kanya? Para hindi mo siya piliin araw-araw. Alam nyo, kung meron mang mas matindi-tinding paliwanag, inilaban ka ng Diyos. Inilaban ka ng Diyos, ipinaglaban ka ng Diyos. At araw-araw po, mga kapatid, hindi lang ngayong Easter Sunday, every day, God is doing everything to win you and to save you. At ito yung pinakamahalagang araw na pinapaalala sa atin na lahat ay pinagtagumpayan na ni Kristo para sa atin. Pero wag nating kakalimutan, mga kapatid, bago ang masayang araw na ito, bago kagabi, no? Sino po sa inyo ang mga nandito kagabi? Umaten ng Easter Vigil. Mas marami yata mga bata kaysa sa mga matatanda. Sino yung mga nandito kagabi umaten ng Easter Vigil? Mas marami yung wala. Alam ko na kung bakit. Kasi Father, ang haba-haba nun eh. Ang tagal-tagal kasi nun. Alam niyo ba kagabi, inurasan ko yung madilim na part, 1.5 hours. 1.5 oras. Alas 8 natapos kami yata, magna 9:30 na, bago pa nag-Gloria.
Pero bago lumiwanag ulit ang simbahan, bago narinig ulit ang mga batingting ng simbahan, ang kalembang, bago inawit ang papuri, bago nilagay ang mga dekorasyon, ang haba ng dilim. And that is the first part of the liturgy. Bahagi yun. Hindi yun bago mag-introduction. Part yun ng kabuuan. Sana ho next year, attend ho kayo. Why? Because that is the mother of all vigils. That is the most important night in our Christian life. The Easter Vigil. At alam mo ninyo, habang madilim ang paligid, parang binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na pagnilayan natin. I am sure lahat tayo, nagkaroon na tayo ng minsang madilim na sandali sa buhay natin. Ito yung mga sandaling parang ang haba ng gabi. Ang haba ng dilim. Kailan ba matatapos ang problemang ito? Kailan ba matatapos ang pagsubok na ito? Alam niyo po, yung mahabang dilim na iyon ay isang mahalagang sandali para balikan natin. I am sure lahat tayo dito. Nagkaroon na tayo minsan ng isang mahabang dilim sa buhay natin. Wala kang makitang maganda, liwanag, madali. Parang ang bigat-bigat at ang hirap-hirap. Ikaw ba'y nagkaroon nun o ikaw ay dumadaan ngayon sa isang mahabang dilim na sandali ng buhay mo? Pero wag niyo hong kakalimutan, yun ay bahagi nga ho ng karanasan. Bago ang Easter Sunday, nagkaroon tayo ng Kwaresma. Nagkaroon tayo ng mahal na araw. Nagpenitensya kayo, di ba? Nagsakripisyo muna, nagtimpi muna tayo. I am sure lahat tayo, may kanya-kanya tayong paraan ng sakripisyo. Ano ang penance ninyo nung Lent? Anong ginawa ninyong penitensya nung Kwaresma? Meron akong kakilala, kagabi, talagang inintay niya mag-alas 12. Pagdating ng alas 12, ay salamat, makakapag-soft drinks na. Ang tagal kong tiniis ito. May kanya-kanya tayong sakripisyo. Pero sana mga kapatid, kahit tapos na ang Kwaresma, kahit tapos na ang mahal na araw, huwag mo nang kakalimutan na kaya mo naman palang magtimpi. Kaya mo palang magsakripisyo. Ipagpatuloy mo na. At nagkaroon ng mahabang dilim. Kailan kaya matatapos? Mga kapatid, kung paanong sinabi ni Kristo, naalala ninyo, isa sa mga 7 huling wika ni Kristo, it is finished. Naganap na. At nung sinabi ni Kristo sa krus na it is finished, hindi dahil natalo na siya. Hindi dahil umayaw na lang siya. Hindi dahil nagtagumpay ang masama. Nung sinabi ni Kristong it is finished, tapos na kayo. Tapos na ang pinaggagawa ninyo. Ako naman. Alam nyo, may oras ang lahat ng bagay. Ang kasamaan, ang kasalanan, may hangganan. Kaya wag nating hahayaang sirain nino man o ng anuman ang iyong kabutihan. One day, God will say that for you. It is finished. They are finished. Ako naman, I will save you now. I will raise you up now. Kaya manatili tayo kay Kristo. Alam mo ninyo, nung mahabang dilim na yon, yung 1.5 hours kagabi, bukod sa mga ilaw dito sa monitors, may isang naiwang ilaw. Itong Paschal Candle. Ito po ay binasbasan natin kahapon sa nagniningas na apoy. Ang Paschal Candle na ito ay si Kristo na liwanag sa buhay ng bawat Kristiyano. Ang tanong ho ninyo, alam niyo po kung kailan ito sinisindihan? Pagkatapos ng Easter season, kailan ito ginagamit? Anong sakramento? Sa binyag at sa misa sa patay. Anong magandang simbolismo nito? Mula
pagkasilang hanggang kamatayan ng tao, si Kristo ay mananatili sa tabi mo. Yan ang lagi niyong tatanda. Kahit gaano pa kaikli o katagal ang dilim sa buhay mo, may liwanag si Kristong hinding-hindi mawawala. Ano ang patunay nito? Ang Paschal Candle sisindihan ilang linggo. Mas matagal pa sa panahon ng Kwaresma. Mas mahaba pa sa mahal na araw. Isang magandang paalala na mas maghahari pa rin ang kapangyarihan ng liwanag kaysa dilim. Gaano mang karami ang hindi magagandang nangyayari sa mundo ngayon at sa paligid, kaya pa rin gumawa ng Diyos ng mas mabubuting bagay. Gaano mang karami ang mga taong gumagawa ng kalokohan, ng mali at masama sa iyo ngayon, magbibigay pa rin ng Diyos ng mga tama at mabuting tao. Hindi lang para pagbigyan ka. Ito yung mga taong kaya kang banggain at itama, alang-alang sa iyong kaligtasan. Noong pong Huwebes Santo, ano yung magandang liturgy ng Huwebes Santo ng hapon? The Mass of the Lord's Supper. At syempre, sino yung mga karakter doon? Ang 12 apostol. At noong pong Huwebes Santo, meron tayong 12 apostol. Syempre, ang daming nagsimba noon. Karamihan sa nagsimba, pamilya ng 12 apostol. Moral support. Dahil pipicturan sila, lalo na sa washing of the feet. At ang talagang pinipicturan, yung uso ni Father habang kinikisan, yung paa ng apostol. Alam mo ninyo, 12 sila. At nung hinuhugasan ko sila isa-isa, talagang nakayuko lang ho ako. Hindi ko na kayang tumayo ng tuwid at luluhod na naman. So ang ginawa ko na lang, usog na lang. So hindi ko na nakikita yung mukha nila. Patapos na ho ako ng paghuhugas, biglang may nagsalita habang naghuhugas ako. Thank you po, Father. Thank you po, Father. Hindi ko na nakita ko sino sa mga apostol yon. Nung ako'y tumayo na, bigla kong naalala yung kwento ng 10 ketongin sa Ebanghelyo. Naalala ninyo? Yung 10 ketongin na pinagaling ni Kristo. Ilan ang bumalik para magpasalamat? Isa lang. Sabi ko, 12 paa yung hinugasan ko ah. Bakit parang isa lang yung nagsalita? Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misa natin, bago natin sariwain ang ating mga pangako sa binyag, tapos na ho ang Kwaresma, tapos na ang mga mahal na araw, nagtagumpay na si Kristo. Lagi nating tatandaan kung paano nagtagumpay si Kristo dahil ipinaglaban niya tayo. Sana araw-araw, magawa na rin nating mas piliin at ipaglaban ng Diyos sa buhay natin. Ipaglaban natin ang pagpili ng katotohanan. Ipaglaban natin ang paggawa ng kabutihan. At ilaban natin ang pagtalikod sa kasamaan. Buhay ang Diyos, buhay si Kristo, mabuhay tayo katulad ni Kristo. Amen.